Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Sabado, 11 sa buwan ng Hulyo. At ngayon po ay naitala ang ikapitong kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. At ayon po sa Provincial Health Office ay ito rin po ang kauna-unahang naitala po na COVID-19 death dito po sa ating probinsya at ito po ay mula sa bayan ng Torrijos. At sa ating mga kababayan, para bigyan po tayo ng detalye para po sa bagay na yan, ay makakapiling po natin, makakasama po natin sa linya ng ating telepono ang ating pong Provincial Health Office o Health Officer sa katauhan po ni Dr. Jerry Caballes. Nasa linya. Doc Jerry, magandang gabi po. Magandang gabi, Myong, at sa ating po mga kababayan dito sa Marinduque. Opo, Doc, kayo na po ang magbahagi sa ating mga kababayan nitong isang napakalungkot na balita na ito, Doc Jerry. Okay. So may isa po tayong kumpirmado na COVID case. Ito po ay isang pasyente na actually ang confirmation ay nangyari sa Metro Manila, sa isang ospital. Ang pasyente po actually ay nilipat natin sa Manila dahil po ay na-involve sa isang motor vehicular accident, Actually, yung pasyente po ay hindi naman nakakitaan ng mga sintomas sa COVID. Pero noong na-transfer sa Manila, sa East Avenue Medical Center, ay parte po kasi ng protocol doon ay ang lahat ng pasyente na papasok has to be subjected sa RT-PCR test, At ito po nga ay turned out later on na nagpositibo. Pero naulit ko po, yung pasyente ay nalaman na COVID sa Metro Manila, pero hindi po siya nakakitaan ng mga simptomas sa COVID. At ang dahilan kung bakit siya na PCR sa East Avenue ay dahil parte po yun ng protocol ng mga ospital sa Metro Manila na bago ipasok sa kanilang mga wards ang pasyente na galing sa labas ay automatic na pinswaswab po ng mga ospital. At kaya nalaman na siya ay positive. Ang cause ng death ng pasyente po na nabanggit ay ayon na rin sa doktor sa East Avenue ay related to vehicular accident. Kasi nagkaroon po ng massive brain damage secondary dun sa vehicular accident. So, hindi naman masyadong nakakabahala yung kaso actually. Dahil siya po ay asymptomatic. Gusto ko rin pong ibalita na ang current advisory ng WHO ay ang mga asymptomatic patients ay hindi po nakakahawa. So, more or less, yun naman ang good news sa atin, Nonetheless, so far po kasi yan yung lumalabas na asymptomatic yung pasyente. Nonetheless, sa ngayon, ay nilalangtad na rin namin yung protocol kapag nagkakaroon tayo ng positive case, kasalukuyan po namin ginagawa ang contact tracing at lahat po ng close contact ng pasyente na nabanggit ay yun na rin, sa DOH protocol na sinusunod namin ay automatiko na kina-quarantine sa health facility ng kanya-kanyang mga munisipyo. So, yun po ang yun ang latest na na balita sa atin. Okay. Doc Jerry, liwanagin lamang po natin. Ito po ay na-aksidente po sa parte po ng bayan ng Mugpog. Mugpog. Kailan po ito nangyari, Doc Jerry?
Nangyari ito ng Friday, no? Last week. Tapos immediately po, Doc, Friday is July 3 nangyari opo. yung vehicular accident. Okay. Tapos, So, na-admit siya sa hospital natin noong araw na yon. Okay? Na-transfer siya sa Manila noong gabi, no? So, or madaling araw, Saturday ng madaling araw. Tapos, namatay yung pasyente madaling araw ng Sunday. okay. Okay. So, Okay. so far na mention niyo naman po kanina, Doc Jerry, na isa sa mga balita o sinabi niyo na kagandahan naman ano po ay ito po ay asymptomatic. So bagamat ito po ay na confined sa atin pong ospital, ay dun po sa mga nakasalamuhan nito, ano, meron pa rin po ba tayong gagawin na contract tracing? Yes. Kasalukuyan natin ginagawa yung contact tracing. As a matter of fact, no, to be very, very factual about it, isa din siya nag-attend ng mga health workers sa hospital ay nag-complain na ng sore throat, no? Although, syempre, hindi naman natin kaagad-agad kinukonclude na yung sore throat na yun ay COVID na, or for that matter related dun sa exposure niya dun sa pasyente na namatay, no? Nonetheless, protocol will tell us na kapag nagkaroon ng simptomas yung isang close contact ay automatiko na pini-PCR test namin. Okay? So, sinwab na namin yung particular na health worker na yan kahapon, no? At yan pong lahat ng health workers na nag-close contact ay sinabihan na po namin at through the HEPE ng hospital, ng provincial hospital, ay kinuwarantin na pong lahat yan, no? So, Doc Jerry, maliban po dun sa mga sa mga frontliners natin, na mga medical practitioner na tumugon po dito, tumulong po dito, ay kumusta naman po yung ating mga kapulisan? Meron po ba, since ito po yung vehicular accident, mga kapulisan o miyembro po ng BFP na rumesponde po noong ito po ay na-aksidente dyan sa bayan naman ng Mugpog? Yes. Sinawar rin sila, no? Yung lahat ng na-involved na nag-post ng pasyente ay sinabihan na mag-observe ng quarantine. Ang request nga namin sa kanilang mga head, no, including sa mga RHU, Municipal Health Officers, ng mga bayan na may mga tao na naging close contact ng pasyente, no, ay ang pakiusap namin i-quarantine sila sa isang health facility, community facility. Hindi pwedeng hanggat maaari, sana, ay hindi pwedeng sa bahay lang sila. Para sundin talaga natin, no, yung tinututupod ng probinsya, ng provincial government, especially yung ito po kasi ang directive ng ating gobernador, na sana talagang dobling ingat at dobling pag-iingat talaga ang gagawin natin, to the point na dapat nasa community isolation facility ang mga taong ito, no? At yan po naman ang kinommunicate na natin sa lahat ng mga health personnel ng iba't ibang bayan, no? Kasi for your information, yung pasyente ay nakapunta sa iba't ibang lugar, no? Mm-mm. So, nakapunta siya sa Buat, siyempre sa Torrijos, at saka sa yung area ng pinangyarihan noong aksidente sa Mugpog. So, tinitrace pa namin kung saan-saan siya nagpunta, at rest assured sa ating po mga kababayan na
lahat po yan ay titingnan ng buong health system ng Marinduque, no? PHO, PIDOHO, at yung pong ating mga municipal health officers ng 6 na bayan. Opo. Doc, nabanggit nyo rin po at the same time dun po sa inilabas nyo na opisyal na pahayag sa pamamagitan po ng COVID-19 PHO Marinduque Facebook page. Ito po ay walang travel history, wala rin siyang known contact with confirmed COVID-19 case at wala rin pong anumang pinakitang sintomas ng COVID-19. Doc, ano po kaya ito ay consider po ba ito as local transmission o na-acquire niya ito noong siya po ay ibinabiyahe papunta naman po diyan po sa Metro Manila? Okay, most likely, no? Most likely, kino-consider namin ito as if na nag-develop siya dito sa atin, no? So, tama ka, most likely ito ay isang kaso ng local transmission. Okay? So, dahil yung pag-travel niya from Marinduque, kung mapapansin mo, hanggang doon sa mamatay siya, ay isang araw lang, no? Ang pagitan. So, parang napakaliit ng tsansa na doon niya na-acquire yung COVID, no? Why? Because an average incubation period ng isang may COVID case bago siya talagang mag-positive sa PCR ay on the average ay 6 to 8 days. So, isang araw lang kasi ang pagitan eh. So, parang imposibleng isipin, parang napaka-liquid ng tsansa, no? Na iisipin natin na doon siya na-acquire. So, ang aking opinion, at ito yung basihan noong galaw natin sa Marinduque, ay i-consider ito as if na dito siya nag-develop ng COVID. Okay. So, local transmission, no? Okay. So, linawin ko lang, no? Di ba sinabi ko kanina na ang asymptomatic patient ay hindi nakakahawa. So, kung local transmission ito, saan po nanggaling yung index case or yung pinagmula na kaso nung pasyenteng ito? Kung mapapansin nyo rin ho, yung 6 na kaso natin na kumpirmado dito ay napakatagal na kaso, no? Ito ay 13th week, so mga April ito at the latest yung huling kaso natin. So, parang hindi ito consistent dun sa sinasabi ng WHO na ang asymptomatic patient ay hindi nakakahawa. So, pero syempre, kailangan din natin banggitin yung advisory ng WHO na yan, no? Nonetheless, having said that, nag-iingat tayo ng doble-doble at rest assured na ginagawa po ng health system ng Marinduque, yun dapat na gawin, no? At tayo po ay umaakto ayon sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa ating probinsya. Okay. Doc Jerry, sabi po dito sa inyong inilabas na pahayag, ito po ay ang nakatala sa kanyang death certificate ay aksidente sa motorsiklo ang sanhi po ng kanyang pagkamatay. Yes. Opo. Ngayon, Doc Jerry, kailan nga po o ilang araw po muna bago lumabas yung nung kinunan po siya, nung nag-undergo po siya ng swab testing, ilang araw po yun bago lumabas? Actually, 4 hanggang 5 araw 4 days, no? Almost 5 days. Kasi madaling araw na swab. So, more or less mga 5 days lumabas, no? So, syempre, ang sunod mong tanong siguro, anong ginawa natin nung 5 araw? Diba? So, yun ang naging problema doon Okay. So, may gap ng kaunti doon. Yun, no? Yes po. Kasi syempre, pero nonetheless,
Actually, itong pasyenteng ito ay na-CT scan sa brain. So, sa tingin ko, sinama ng East Avenue yung chest. Kasi mayroon siyang chest CT scan. Kasi may bali din dun sa ribs yata, no? So, anyway, kung yun ay parte ng... Ang CT scan kasi, kuminsan ay isang paraan, no? Para malaman mo kung yung pasyente ay may COVID or wala. Okay? So, isang paraan yan ay bukod dun sa RT-PCR. Nonetheless, kung ano man ang dahilan ng isabi nyo dun sa pag-scan, nakita nila na may ground glass appearance ang chest noong pasyente, yung baga. So, nalaman namin yan noong linggo pa lang. Okay? Linggo, no? So, 5 ng July. At noong July 5, sinabihan na namin lahat, no? Especially yung pinanggalingan ng pasyente na sa Torrijos Hospital. At pinasabihan ko rin actually yung doktor, si Dr. Chris. At I think ginawa naman nila yung dapat gawin kagad, no? Nang nung 5 pa, nagsimula na silang contact tracing at mag-ingat doon sa para doon sa galaw, no, na kailangang ma-isolate yung mga close contact nito. Because ang sabi ko nga nung linggo pa, most likely baka mag-positive sa RT-PCR because napaka-sensitive po ng ground glass appearance. Kumbaga ang sensitivity ng ground glass appearance as an evidence sa COVID-19 ay mataas, no? Kaya I think nung 5 pa, gumagalaw na ang Torrijos for the purpose ng contact tracing at saka at saka isolation or quarantine. Doc Jerry, ito po ay sabi nyo ay ito rin ang kauna-unahang kaso o naitalang COVID-19 case na namatay dito po sa ating lalawigan. Tapos dun sa birth certificate niya naman po ang nakalagay ay ang sanhi ng pagkamatay ay dahil po sa vehicular accident dahil po doon sa kanyang nangyari na doon sa sakuna sa motor. Ano pong implikasyon nito? Tama po ba ito, Doc Jerry, na under po ito ng COVID-19 death under COVID-19 na under COVID-19 case? Na COVID-19 death, di ba? Death, I mean, yes. Death, I mean. Actually, tinanong namin ito sa region, pinaklarify ko ito because your question is my question also. Di ba? So, kailangan bang dito ba sa atin, dapat ba na dito sa atin i-reflect yung death? Or sa Quezon City na yun yung cause, yun yung doon siya namatay, no? At may medyo malabo nga kung ano yung talagang cause. So, sa ating system kasi, doon sa information system na ginagamit natin, pag yung pasyente, no, ay namatay na currently is RT-PCR positive, so sinasabihan mo siya na siya ay COVID case at kahit na ang dahilan ng kanyang pagkamatay doon sa death certificate ay ayon doon sa tingin ng mga doktor ay secondary doon sa vehicular accident, minamarapat pa rin, no, ng information system natin na itala siya sa kaso ng COVID case na death. Would be a categorical statement na ang kanyang cause of death ayon sa evaluation ng mga doktor na tumingin ay secondary sa vehicular accident at hindi sa COVID-19. Correct. Because syempre, not unless you will do an autopsy doon sa pasyente na nabanggit, you can never tell yung talagang real cause of death, no?
kasi only a pathologic kumbaga an autopsy post-death pathologic examination will tell you definitely kung ano yung cause of death ng isang tao. Kaya ganyan yung sistema natin, no? So, ang gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kababayan ay wag po tayong masyadong matakot dun sa so-called death, no? Dun sa word na death. Dahil nga po, tulad nung paulit-ulit naming sinasabi at yan yung tiniyak ko na lalabas dun sa advisory sa aming page, no? Na dapat i-emphasize na yung cause of death na sinabi or nilagay ng mga doktor ay secondary dun sa vehicular accident. At kung susundin natin at paniniwalaan 100% yung advisory ng WHO na ang mga tao na asymptomatic ay hindi nakakahawa, so medyo makakahinga po tayo doon. Dahil as of today, no? At yan po ay masusi namin talagang inalam na yung pasyente ay wala namang simptomas ng COVID noong time na bago siya ma-involved dun sa vehicular accident. Para kasing nakainom yata yung pasyente. So, kaya na-disgrasya. I see. Balikan po natin yung concern natin, Doc, parehas, na since ito po ay namatay sa Quezon City, ito po ay nakatala pa rin sa atin pa rin po ito nakatala dapat sa Marinduque? Yes. Dahil ano pong pamantayan noon, Dr. Jerry? Okay. Ang pamantayan noon, syempre, kasi ang gusto nating malaman, no, ang primary reason kung bakit tinatala natin sa atin, no, dahil dito siya nag-stay, di ba, ng matagal, no? So, yan ay may implikasyon kasi dun sa mga galaw natin. So, kung dito siya namatay, dito siya nag-stay ng matagal, babalik tayo kasi ng 14 days, di ba? Remember? Kapag nagko-conduct tayo ng contact tracing, babalik ka ng sino ba yung nakakontact mo ng in the last 14 days, no? At kung matatala mo actually na yung tao ay mayroong simptomas, a-treat ka pa ng 2 araw, ano? Bago siya nagkaroon ng symptoms. At yun yung days na yun, aalahalahanin mo kung sino yung nagka-contact sa iyo, no? Anong kaso? In this case, sino yung nakasalamuha ng taong ito in the last 14 days? At sino yung nakasalimuha niya nung time na na-diagnose siya as COVID? So, in the last 14 days from the time na nakunan siya ng swab, sino-sino yung mga tao na nakasalamuha niya. So, in other words, nakunan siya diba ng swab, no? Doon sa 8th Avenue ng 5. Actually, bago siya mamatay, doon na siya nakunan ng swab. So, nung 5, aatras ka. From July 5, bibilang ka ng 14 days. So, 4, atras ka ng 10 days. So, ang bilang mo ay June 21. Okay. June 21, 10 days. Okay. Simula June 21 hanggang July 4 ay sino yung nagka-contact yung pasyente? Sino-sino yon? Yung nagkaroon ng close contact dun sa pasyente. So, yun yung isa-subject natin sa quarantine at yung magde-develop ng simptomas among them, automatic iti-test natin sila sa RT-PCR. Okay? As what the DOH guideline is telling us to do. Okay. So, ganun yung gagawin natin. Opo. At ganun yung ginagawa natin.
Since ito po ay may mga na-mention nyo, Doc Jerry, kanina yung regarding po sa mga close contact nito o yung mga nakasalamuha po nitong ating ikapitong kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan. So for yung mga kapamilya po nito o yung mga close contact po nito ay naka-isolate na po ba, Doc Jerry, sa ating mga isolation facility? Yes, I would presume, no? Kasi yun yung mahigpit na bili namin sa mga municipal health officer. Kinausap namin ang municipal health officer ng Mugpog, ng Torrijos, ang hepe ng provincial hospital. So lahat yan, binigyan namin ng instruction na dapat lahat ng close contact should be quarantined. No? At lahat na magde-develop ng symptoms dun sa 14-day. Pero kung saan po siya kung ibuburol siya, yung abo, I mean, is ibuburol, kumbaga, no? Yan po ay, ang aandar na dyan, ay mga patakaran ng munisipyo na pagbuburulan noong abo, no? Kung sakali na may intensyon na ganon. Okay, basta ang lahat ng may close contact ay automatic po na i-isolate, no? Ikwa-quarantine yan. So, at hopefully maintindihan yan ng mga kapamilya. Okay. At ang bibing ko nga po, we have to reinforce it. No? We have to enforce it. Alam ko, parang pangit pakinggan sa kultura ng Marinduqueño at for that matter ng isang Pilipino. No? Pero ito nga po, nasa abnormal times tayo that will require abnormal responses. No? So, ngayon pa lang po, na hingi na kami ng paumanhin, no? Na kung sakaling hindi namin mapagbigyan yung mga kapamilya dun sa kanila pong inaasahan na response namin, ay pasensya na po dahil ang ating iniingatan dito ay kapakanan ng buong probinsya ng Marinduque. At unang-una, yung mga kamag-anak din naman po nila, no? Na siyempre sila yung pupunta dun sa lugar na pagbuburulan. Ang aming suggestion ay ilibing ka agad, no? O kumbaga ilagay dun sa dapat paglagyan at huwag na po magkaroon ng mga gathering patungkol dun sa ritual na pagbuburol natin sa mga kamag-anak po natin o mahal sa buhay na yumao or namatay. Alright. Doc Jerry, bago po tayo magtapos, ay may isa rin po akong clarification sa inyo. Regarding po ito, Doc Jerry, doon sa nakatala po sa website, official website ng atin pong DOH Central Office. Nakalagay po kasi doon, Dr. Jerry, at nagkikreate din po ito ng confusion sa ating mga kababayan. Ayon po sa pinakahuling tala po sa Central Office, sa official website po ng DOH, ay meron pong bagong 4 na kaso. Parang lumalabas po na 10 na yung kaso. So, kung plus ito po, so parang lumalabas po ba na 11 na, Doc Jerry? Or paki-clarify po ito, yun po ba ay tama? Meron na po bagang validation na ginawa po ang probinsyal o ang regional hinggil po sa bagay na yan? Okay. Inol po namin ang atensyon ng Regional Health Office nung malaman po natin ito, no? At actually kami nagpapasalamat sa isang netizen, ano bang tawag doon? So, netizen, no? Netizen. Isang netizen natin ang nag-inform sa amin through the FB page, no? Na meron nga silang nakita sa DOH website na 10 na yung kaso. So, kaagad-agad, yung aking surveillance officer naman po ay tiningnan yung website na yun at napatunayan na ganun nga, na 10 ang nakatala doon, no? This is before noong kaso natin na namatay. So, alam po naman natin at ang tamang informasyon ay 6 lang yung kaso natin. At kung isasama natin yung namatay, sa kasalukuyan, 7 lang yung kaso. So, ano yung nangyari dun sa 4, no? Ano yung 4 na naitala? So, yan po ay inimbestigahan na namin. Although, parang hindi pa rin pumapayag na baguhin ang DOH yung kanilang website. Hindi ko alam kung anong dahilan, ano? So, pero
may pag-uusap na po ang regional at ang provincial at sinasabi namin na talagang 7 lang ang kaso, 10 lang yung kaso before. So yung dalawa po, nagkaroon ng investigation ng Regional Health Office. Yung dalawa, yung isa dun sa dalawa ay mali ang pangalan. Okay? So mali. Pareho ng first name, yung first 4 letters ay pareho, pero mali yung apelido. So na-clarify na po ito. So as far as the Regional Health Office is concerned, settled na po ito. Yung isa ay ang naibigay na address ay Marinduque, pero taga-NCR po ito based. So matagal na po itong naninirahan sa National Capital Region at siya po ay, hindi ko alam kung bakit, nung tinanong ay taga Marinduque siya di umano. So hindi natin alam kung ano yung dahilan o kung bakit yun ang binigay na address ng taong involved, no? So clarified na rin po ito at hindi ito nakarating sa probinsya natin, no? Yung dalawa, hindi po natin talaga makita at hindi namin matrace kung ano yung pinagmula ng information. Okay, so as far as the province is concerned and as far as the Regional Health Office is concerned, magkatugma po ang datos, no, ng region at saka ng province. At dapat lang naman dahil ang datos ng region ay ang pinanggagalingan ay provincial health office, no. Ang tunay pong ang tama na informasyon ay 10 yung kaso lang natin noon at dinagdagan 6 lang yung kaso natin noon, no, at natagdagan nga nung isang namatay, so 7 ang confirmed cases ng Marinduque. Okay. Maraming salamat po Dr. Jerry sa inyong napakahalagang impormasyon na ipinahayag ngayon, dahil nakita po natin, nabasa rin po natin yung mga komento na ating mga kababayan sapagkat sila po ay nalilito doon sa inilabas po na announcement. Mabuti na lamang po at palagi naman po kayo nandyan upang bigyang linaw ang mga katanungan at bigyang kasagutan ang mga concern ng ating mga kababayan. Last question, Dr. Jerry, may tanong po dito yung isa nating kababayan, ito daw po bang nagbagong kumpirmadong kaso ng COVID-19, ikapitong confirmed case dito sa ating lalawigan ay dati nang na-under o napabilang sa suspected case dito po sa ating probinsya? Hindi po. Hindi po. Okay. Hindi siya kasama. Kasi wala nga siyang wala siyang symptoms. Okay. Hindi Alright. siya kasama. Okay, maraming salamat po Dr. Jerry at sa atin pong pagpapatuloy. Ilang mensahe po, mga paalaala sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Okay, so idagdag ko lang yung ating pong mga kababayan na dumating na sa atin dito sa lalawigan. Yung mga LSI at saka yung ating mga ROFs ay 6,697 na po. At ang good news ay sila po ay lahat majority of them, so pwede ko na sigurong lahatin, no, na sila ay sumusunod sa ating mga pakiusap na mag-self-isolate or yung mga nasa subject sa talagang community quarantine ay sumusunod naman po sila. At dahil dito, 15 lang ang nag-develop ng simptomas, nagkaroon ng 18 ang nagkaroon ng simptomas dun sa out of the 6,697 na kaso. Ang LSI doon is 6,543 at ang ROF or mga Pilipino na nasa abroad, dati ay 154 lang. Okay? So 18 lang ang nag-develop ng symptoms. At 11 doon ay nakatapos na ng 14-day quarantine, nakunan lahat yan ng swab at nag-negatibo na doon sa swab. So may 7 pa po tayo na nasa quarantine area ng 2 pang bayan, 5 sa Santa Cruz, 2 sa Torrijos, na yan po ang iniintay natin yung resulta ng RT-PCR. At kapag nag-negative na po siya at nakatapos na siya ng 14-day quarantine,
doon sa lugar na kanilang pinag-isolate nila, ay madideklara po natin na malinis ulit tayo ang Marinduque. At yung 6,697 na ating pong mga kababayan at galing sa labas ay maluwag po nating matatanggap na parang kasama na ng population ng ating probinsya. Ano po? Ang patakaran naman ng provincial government, pangunguna po ng ating mahal na gobernador, no? Si Justice Presbytero Velasco Jr. At I think lahat po ng 6 na mayors ng 6 na bayan natin ay pupupin ng ating mga kababayan na galing sa iba't ibang lugar. At yan po ang kanilang patakaran, no? At kami po ay kasama dun sa ganong klase ng gesture dahil siyempre sino pa po ang magtutulungan at magdadamayan kundi tayong mga taga-Marinduque din, no? At ang biling ko lang po, ang ating lalawigan ay nananatiling at mananatiling ligtas, no, sa COVID-19 kung susunod po tayo dun sa ating mga bilin, yung minimal health standards. So, iwasan po muna natin yung mga unnecessary gatherings hanggat maaari, yung ating mga social distancing ay ating pong sundin. Maghugas po tayo ng ating mga kamay lalo na pagaling tayo sa labas at nakahawak ng kung ano-anong bagay. Maghugas po tayo ng kamay. At ang isa sa pinaka-importante, palagi po tayong magsuot ng mask, no? Kapag po tayo ay lumalabas sa ating mga tahanan. Ano po? Dahil for your information, ang mask po, no, even yung washable mask, ay napoprotektahan po tayo ng 85% of the time. So, yung pag-wear lang ng mask, social distancing, at yung paghuhugas ng kamay ay sufficient para po mapanatili natin yung ating probinsya sa ganitong status, no? Tayo po ay nasa low risk at I think papunta tayo sa new normal na. Okay? Alright. At again, bago po magpaalam ulit, no? At nagpapasalamat ulit ako doon po sa ating mga member ng BHERTS na palagay ko pagod na ngayon. Sa amin pong mga kasama sa health, buong health force mula sa mga munisipyo, sa barangay, mga BHW natin, mga BNS, ating pong mga barangay tanod, mga kapitan, yung pong mga midwife, nurses, buong team ng Municipal Health Office, yung pong mga kasamahan natin sa disaster risk, no? Ng 6 na munisipyo at kami po sa PHO at yung PTRIM ng ng provincial government. At syempre, yung ating pong mga local chief executives na walang pagod ang suporta sa ating pong lahat. Maraming salamat po. At syempre, palagi kong hinuhuli, ayun, no? Ang media, maraming salamat sa inyo. Dahil, katulong kayo palagi, no, sa maraming bagay sa laban po natin dito sa COVID-19. At yung mga volunteers again, yung mga donors, yung iba sa iba't ibang status ng ating sosyedad, salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Dr. Jerry Caballes, ang ating pong Provincial Health Officer ng ating pong lalawigan. Yan, at kinumpirma nga po ni Dr. Jerry na nagkaroon o naitala po ngayong araw ang ika-7 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Thank you so much, Doc Jerry. At sa ating pong mga kababayan, antabay lamang po kayo sapagkat makakapiling po natin, makakasunod po nating kakapanayamin ang hepe naman ng Mugpog Police Station upang ibigay po sa atin ang detalye kung ano po ang nangyaring aksidente patungkol po dito sa atin pong confirmed COVID-19 na case na
ito. Manatili po kayo nakaantabay. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network. At ako po, si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency. Ako po ang inyong Provincial Information Officer. At muli po tayong nagbabalik sapagkat sa pagkakataong ito naman po ay makakapiling po natin ang ating kasama dyan po sa, dito po sa Marinduque News Network, ang ating pong senior correspondent ng MNN, si Mr. Adrian Rosales, ay nandyan po sa bayan ng Mugpog upang ating makapanayam naman ang happy po ng Mugpog Police Station sa katauhan ni Police Captain Abner Mausar upang bigyan po tayo ng update sa kung ano po ang nangyaring aksidente naman sa bayan po ng Mugpog. Adrian, please go ahead. Live na tayo sa Marinduque News Network at Lucky 7 Channel 3. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3. At narito po tayo ngayon upang kapanayamin ang hepe po ng Mugpog MPS. Kung matatandaan ay sila po yung nagresponde po dito sa nangyaring aksidente nga noong April 3. Ito ay nagkakamali, at kung saan yung pong biktima ay isa po o siya po ay isa sa naulat nga po ngayon na na-confirm po doon po sa COVID-19. At narito po ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon sa hepe po ng Mugpog MPS, si Police Captain Abner Mausap, sir. Okay, bago yan, Captain, Police Captain, ay linawin lamang natin sapagkat ang nabanggit po ng ating kasamahan dyan po na si Adrian ay April 3. Ito po ay July 3. Paglilinaw lamang po. Opo, Okay. July. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi. Alright, Opo. kapiling po natin ngayon ang police, ang happy po ng Mugpog Police Station, si Police Captain Abner Mausar. Ngayon po nasa isolation area na po sila. Dito po sa Mugpog Central School. Okay. Sige po, maraming salamat po sa update. Baka meron pa po kayong gustong iparating na hindi ko po naitanong sa inyo. Please go ahead po, Chief. Para po sa impormasyon ng lahat, maayos naman po ang kapulisan namin maliban po doon sa isa naming membro na kung saan ay base sa assessment ng aming municipal health officer ay kinakailangan din po siyang mag-quarantine. Isa po siya doon sa 3 pulis na nag-responde doon sa area. Kasalukuyan rin po, sir, na naka-quarantine na po ito o nasa ospital po natin? Kasalukuyan pong nasa quarantine. Okay. Maraming salamat po. Ang happy po ng Mugpog Police Station sa katauhan po ni Chief Mausar. Maraming salamat, sir, sa detalye at kayo po ay amin ding pinasasalamatan sapagkat kayo po ay napakaraming tulong para masiguro lamang naligtas po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. At balikan natin ang atin pong senior correspondent at managing editor din ng Marinduque News Network, si Mr. Adrian Rosales. Yes, sir, at yan nga po yung ating pagtutok po dito sa sitwasyon. At inulit natin yung nabanggit natin kanina, correction na July 3, yung aksidente. At yun nga, narito po naman yung kapulisan at sila po ay
sumusunod din naman doon sa protocol na kinakailangan gawin, lalo na po sa nangyaring ito na pagka-positibo na nasabi pong biktima dito nga sa swab test sa COVID-19. Yun lang po ang ating may ulat at mula po dito sa bayan po ng Mugpog at mula po sa Mugpog Police Station sa pangalan po ni Police Captain Abner Mauzar at ng bumubuo ng PNP Mugpog. Ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales, nag-uulat. Okay, maraming salamat Adrian Rosales ng Marinduque News Network. Gayon din kay Dr. Gerardo Caballes, ang Provincial Health Officer ng atin pong lalawigan. Gayon din kay Police Captain Abner Mausar sa mga detalye na ibinahagi niyo po sa ating mga kababayan ngayong araw. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood naman sa pamamagitan po ng ating social media account ay amin pong i-repost itong atin pong panayam na ito sapagkat napansin po namin na medyo mahina po o talagang mahina ang dating po ng ating internet connection, pero antabayan na lamang po yan sa official Facebook account naman at YouTube account ng Marinduque News Network na www.youtube.com/Marinduque News. Doon po namin i-upload yun pong high definition copy nitong atin naman pong coverage, special coverage na ito patungkol naman po sa COVID-19. Samantala sa lahat